Hello guys, hello water sign, hello Pisces, Scorpio, and Cancer. Welcome dito sa aking channel, Kapalaran 888. Welcome. Alamin natin kung anong messages, vibration, gabay energy para sa lahat ng water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, so ito general daily tarot reading. So since weekend tarot o Saturday, Sunday, kunin natin yung dalawang messages dito. It's either Saturday, Sunday or Sunday, Saturday, Saturday, Sunday, parang ganun. So, kung alin dito. Okay, so, savings and blackout distractions. Ito lang na message na to is sobrang klaro na sa iba, na water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer na kailangan mong i-block lahat ng distractions kung gusto mo na mag-save ng pera, mag-save ng relationship. So, for example, nagsisave ka ng, or nag-iipon ka ng pera, pero ang daming distractions. Marami kang gustong bilhin, marami kang ina-advocate, marami kang plano, ganyan, ganito. Isipin mo na yan ay distraction, or pwedeng yan is makasira sa pagpaplano mong ito. Relationship din ganon, kung gusto mong isave yung relationship na to, alisin mo din yung mga blockages dyan na pwedeng makadistract sa pinaplano mo or pwedeng sa purpose mo. Okay, so dito sa savings na to, sinasabi na kung halimbawa na nagsisimula ka na ngayon na mag-save or mag-ipon ng pera, sinasabi ng Barasa dito na nasa tamang direksyon ka. Ibig sabihin, tama itong direksyon na tinatahak mo. Okay? So, every month or every time na may cash ka or mayroon kang lump sum or kahit small amount of money, sinasabi dito na mag-set aside ka para sa emergency funds and kailangan mo ding unahin yung sarili mo. Okay? Secure mo yung purpose mo sa buhay. Like, kasi minsan, di ba, sa sobrang kaligayahan, minsan sobra ding mag-spend ng pera yung mga tao, sobrang lungkot, ganon. So, isipin mo na importante yung pagsisave kasi hindi yan masasayang eh. Hindi yan masasayang. Next is blackout distraction. So, dito sinasabi na yung life purpose mo and other priorities ay kailangan ng atensyon, ng priority. So, wag mong hati-hatiin, wag kang mag-multitask. So, oras na para ayusin mo lahat ng schedule, working environment. Minsan, sobrang internet, sobrang computer, gadgets, or sobrang parang naka-attach na tayo sa makabagong mundo na nakakalimutan na natin na may kailangan tayong bigyan ng focus. So, dito sinasabi na kailangan mong ilimit yung sarili mo. Pwedeng maglagay ka ng boundaries sa emotion na hindi na healthy, mga unhealthy habits, pagkain, relationship, environment, tao, na pwedeng makadistract sa'yo sa purpose mo. Okay? So, alam mo na to, kung ano yung mga distractions na yan, and you have the power to block them out. Okay? So, yun. Okay, water sign, Pisces, Scorpio, and Cancer. Okay, help from above. Okay, number 27, it's 9. Sinasabi sa'yo dito ng card na to na may possible help, tulong from heaven, from the universe, from your spiritual helpers, and from your guides. And sinasabi dyan na posibleng yan yung mga tulong na posibleng in-expect mo or hindi mo in-expect, lalo na kung gusto mong makapag-save ng pera or gusto mong ma-detox yung buong pagkatao mo. Okay? Okay. Five of Wands, sa weekend na to, umiwas ka sa mga taong aggressive. Yun, di ba? Parang sinasabi dito, may mga toxic na tao sa paligid mo. Umiwas ka sa gulo, umiwas ka sa pakikipag-away, diskusyon, yung mga taong nami-misunderstood ka. Sa business naman, sinasabi dito na yon, if may partner ka sa trabaho, negosyo, or relationship, mag-asawa, mag-boyfriend, girlfriend, family,
friends, parang gano'n. Mag-iingat kayo sa parang pakikipag partner or parang pakikipag-diskusyon kasi pwedeng mag-away kayo. Isang unexpected na offer sa pagkakaroon ng trabaho. Okay? If unemployed ka or pwedeng may trabaho kasi ngayon, isang hindi inaasahan magically na offer ng business or works talaga. Dito sinasabi din na Ten of Swords, mayroong mga relationship na pwedeng mag-heal, ma-recover. So, kung ikaw ay maraming ka misunderstanding, marami kang kaaway, or marami kang mga iniiwasang tao, dito sinasabi na may healing and recovery na mangyayari. And Queen of Cups, so sinasabi kasi dito may mga triggers sa emotion, kalmahin mo lang yung sarili mo since it's your energy to. Sinasabi dyan sa'yo na kalma lang. And ito naman, Ace of Pentacles, meron ditong mga openings, diba? Gateway, para siyang gateway opening ng isang financial success. So, posibleng sa araw na ito or sa 2 days na to, makatanggap ka ng notification, clarity, sagot, answers, resolution sa financial stress or problems mo na pinagdadaanan. And 5 of Swords, nakikita ko sir dito na nakikipagtunggali ka sa isip mo. Meron kang mga negative thoughts na kailangan mong ayusin, alisin, kasi hindi yan maganda. Okay, and Page of Pentacles, merong mga future plans regarding money, regarding financial, na posibleng i-proceed mo talaga siya. And Lovers, mag-asawa to So, nakikita kong isang couple, water sign and other zodiac sign siya, na pwedeng meron kayong future plans regarding money or business or kung ano man tong pagkakakitaan. Okay, so King of Cups, nandito yung King of Cups and Queen of Cups. So sinasabi na sa araw na ito, nangangailangan ka ng sobrang kalma sa iyong buhay. Okay, huwag kang magmadali. And then 10 of Wands, napaka-busy. Sobrang workaholic, sobrang nakafocus ka sa trabaho mo or nakafocus ka sa relationship mo. And wala kang oras para sa anumang bagay. 10 of Pentacles is isang incoming parang push or incoming windfall ng money siya. So, lump sum, kung naghihintay ka ng money, pera, nakikita mo to, sinasabi na financial stability and prosperity, yung posibleng parating sa'yo ngayong linggo. And 2 of Cups, kung hindi man sa'yo dumating yan, pwedeng sa partner mo, sa kapamilya. And 6 of Pentacles, yun, diba? So, sinasabi sa'yo dito na siguro may mga tao sa paligid mo na gustong humingi ng tulong sa'yo, or pwedeng ikaw yung kailangan mong humingi ng tulong financial. But ang nakikita ko sa'yo dito, ikaw yung magkakaroon. Siguro this week, eto na yung financial opening mo. So, eto na yung simula. And nakikita ko sa'yo dito, isang decision making ang kailangan mong gawin. Mag-ingat ka dito kasi pwedeng, yun na nga, may savings. Kailangan mong i-prioritize yung sarili mo. Okay? Kung marami kang pera, why not? Pero kung konti lang, mag-ingat ka kasi dito sa judgment card sinasabi na pag-isipan mong mabuti, i-weigh mo yung circumstances kung tama ba itong ginagawa mo or plano mo. Okay? Thank you guys. Bye!